13 hanggang 16 po. Okay. Tayo po ay sandaling tumayo at tayo ay basahin natin ito na sabay. Okay. Kaya nga, mga inanda ninyo ang inyong mga isipan para sa mga dapat ninyong gawin, maging mahinahon kayo at lubusang umasa sa pagpapalang katamuhin ninyo kapag nahayag na si Jesucristo bilang masunuring mga anak ng Diyos. Anak, huwag kayong umayon sa masamang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo nung kayo'y wala pang pagkaunawa. And then, dahil ang Diyos ang pumili sa inyo, ay dapat banal din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Sapagkat nasusulat, magkakabago kayo sapagkat ako'y banal. Ito po ang salita ng Panginoon. Dahil lang po at medyo nakahang yung aking pati ang tablet ay nagloloko. So, kagaya po ng ating diniscuss last Sunday, okay, meron po tayo makita natin yung katagan na gird up the loins of your mind, okay? Bigkisin ang mga baywang, okay, ng inyong pag-iisip. Okay? At ano ba yung ating pinag-aralan niya? Kagaya nga ng mga Roman soldier, meron po silang belt, di ba? Okay? Sabi niya, gear your mind for actions. Okay? Ang ibig po sabihin niyan ay ini-instruct ni Pedro na i-fix po natin yung ating directions on meeting Christ. So, ang tinuturuan po ni Pedro rito sa kanyang sinusulatan ay yung mga mananampalataya na nabubuhay pa nung panahon na yun na na-persecute. Yung iba ay napatay na, di ba? Sinunog, nilagari, hinati. Pero yung mga natitira, okay, na mga mananampalataya, sabi niya, start fixing your directions, meeting Christ. Kung yung mga nauna na nakita nila ng Panginoon, kayo, habang nabubuhay pa, yun din ang isipin niyo, okay? So, ang tinutukoy niya doon, okay, ito yung katotohanan ay yung commitment ninyo. Hindi dahil, ay namatay na yung mga kasama namin, nawawalan na kayo ng gana, o nanghihina ng inyong loob, o wala na kayong pag-asa. Ang ituturo ni Pedro sa mga mananampalataya, yung commitment ninyo. Okay? Kumbaga sa buhay nyo, yung mga loose ends ninyo, kinakailangan ano man yung mga serious na naisin ninyo, pagsumikapan ninyo. Okay? Lalo na sa mga bata, may mga dreams kayo, meron kayong mga naisin, okay? Mga pangarap. Dapat hindi nyo babaliwalain niya, meron kayong commitment. Kung meron kayong pinangakuan, tutuparin ninyo. At kung meron kayong gagawin, tapusin ninyo. Okay? Yan po yung gusto na tinuturo ni Pedro sa mga mananampalataya at tayo din. At sumunod na mahalagang bagay na sinasabi niya, be sober, be on alert. Bakit? Okay? Kasi yung ating kaaway, yung devil sa 1 Peter chapter 5, verse 8, ay katulad ng leon na talagang umuungan at gusto niyang merong masila siya. Okay? Ang tinutukoy po ni Pedro dito bilang mananampalataya, kinakailangan ay morally ay meron po tayong decisiveness. Okay? Alam natin yung tama at mali, mag-decision tayo. Okay? Hindi yung namamagitan tayo o tahimik lang tayo. Kinakailangan ko ano yung tama, yun ang ating panigan.
At hindi lang yun, kinakailangan ay mentally yung alert tayo. Hindi yung tutulog-tulog. Okay? Yung word na sober ay ginagamit yan sa paglalasing. Diba? Yung huwag kang maging sober with the alcohol. Okay? Pero dapat ikaw bilang mananampalataya, gising na gising ka, aware ka. Sapagkat ang diablo, okay, ay laging nandyan. Okay? Actually, hindi lang siya nandiyan sa labas, even in the church, ay pumapasok din siya. Okay? So, ibig sabihin, bilang mga mananampalataya, hindi tayo dapat baliwalain natin o wala tayong reckless tayo o kaya ay walang ingat. Hindi tayo nagwawalang bahala. Hindi tayo dapat ganoon. Okay? Sapagkat ang mga magnanakaw, alam na alam nila kung sino yung masisila nila, maloloko nila. Okay? Very offensive na sila ngayon. Okay? So, huwag natin expose yung ating sarili sa mga kasalanan ng society at ng mundo na nating napaligid. So, bilang mga mananampalataya, importante na meron tayong tinatawag na self-discipline. Paano yun? Sa ating palang iniisip, sabi ni Paul, sabi niya, katapos-tapusan mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, may anumang kagalingan at kung anumang kapurihan, ay isipin nyo ang mga bagay nito. So sa ngayon ay makikita natin sa social media, okay, sa television, sa community natin, napakaraming mga posts na fake news, tama? Okay? Naglipa na po yan, pinagkakakwartahan nila yan, pinagkakakitaan nila yan. So, ang sabi dito, magkaroon tayo ng spiritual discipline. Kung ano lang yung totoo, huwag yung mga fake. Yung kagalang-galang, huwag yung chismis, no? Paninirang puri. Kung ano yung matuwid, okay? Ano mang malinis, okay? Kung pag marumi na ang usapan, na tayo. At yung kaibig-ibig, okay? At kagalang-galang at kapurihan. Yun po ang dapat natin isipin. Okay? So, yan po yung tinatawag na spiritual discipline sa isip pa lamang natin. Diba? Kasi bago tayo umaksyon, ay dapat sansalain na natin ang ating pag-isip. And most of the time, diba, makita nyo, ang diablo, aatakihin niya kayo sa pag-isip. Nagdadalawang isip nga kayo, diba? May term na gano'n, diba? And mostly, okay, ang inclinasyon ng taong makasalanan doon sa masama. Diba sabi niya, kung ano yung bawal, masarap. Kasi niyo, kung ano yung bawal tumawid, tatawid. Huwag hipuin, nakakamatay. Gagawin pa rin. Yan ang inclinasyon ng tao sa likas mo. Pero salamat at kapag ikaw ay mayroong Holy Spirit, mayroong kang pagpipigil. Diba? Ang bunga ng Espiritu ay pagpipigil. Self-control. Kaya kung gusto mo na magkaroon ka ng commitment at kung gusto mo na yung mga loose ends in your life, ang suggestion ni John MacArthur, I remember who owns me. Okay? Sino ba ang may-ari sa iyo at ako? Okay? Yan po yung ni-remind niya sa atin. Sabi niya, who owns you? Kasi tayo ay binili na. Okay? You have been bought, you have been purchased. Ano yung pinambili sa iyo? Okay? Yung sacrifice ni Jesus Christ with the precious blood. Bakit ito yung mahalaga? Precious because Christ is precious. Okay? Last time ay diniscuss natin magkano ang halaga na ibinenta si Joseph sa mga tradesman na ibinenta siya sa Egypt. Magkano? 20 pieces of silver. Si Jesus, magkano binenta ni Judas? 30 pieces of silver. Pero tayo, paano tayo tinubos? Ng blood of Jesus Christ. Kita niyo yan? Bakit siya ay precious? Bakit napakahalaga? Kasi si Christ ay perfect. Kapag perfect, ito ay pleasing to God because He is God. Nako niyo yun? So, ganoon katindi yung halaga ng buhay at kaluluwa ninyo. Yung mismong dugo ni Jesus Christ ang pinambayad o pinantubos sa inyo.
Remember that. Okay? Isipin nyo, hindi na kayo ang may-ari ng inyong katawan o sarili, kundi ang Diyos kasi binayaran niya kayo. So kung iisipin nyo, ganun pala ang halaga sa harapan ng Diyos. Pinili ako. Kaya, yung pangalawa, makita natin, hindi lang dapat alalahanin natin kung sino ang may-ari sa atin, kundi balikan natin yung ating kasunduan o covenant of salvation. Okay? Yan po ang makikita natin na kung talagang gusto natin na maging bukas ang ating isipan, ma-maintain natin yung ating spiritual self-discipline o commitment, ay kinakailangan bumalik tayo doon sa covenant of salvation. Okay? Alam nyo, ito yung mga missing elements sa preaching ngayon. Hindi na itinuturo o nagkukulang. Ito rin yung missing elements sa evangelism. Okay? Nawawala na po ito, yung covenant of salvation. Tandaan po natin, kapag tayo ay naging nananampalataya, you basically made a vow. Nangangako ka sa Diyos kapag ikaw ay naging mananampalataya. Kapag ikaw ay totoong mananampalataya, meron kang commitment. Okay? Kung talagang totoo kang mananampalataya, nag-save ka, ito ang dapat mo sabihin sa harapan ng Diyos. Usually kasi sasabihin natin, tanggapin mo si Jesus sa puso mo. Wala sa Bible yun. Hindi po yun. Nakalagay sa Bible. Accept Jesus Christ in your life. Kundi ang sabi ng Bible, you repent or you turn from your sin and submit to the Lordship of Christ. Okay? Sasabihin mo na you accept, ang tatanggapin mo ay yung sacrifice ni Christ on my behalf. At i-acknowledge mo na ikaw ay slave na at si Christ ang iyong master. And I give you my life. Diba? Hindi na tinuturo yan. Kaya suggestion ko ito sa mga Bible teacher natin, mga Sunday school teacher natin. I-correct natin kung ano yung sinasabi ng Bible. Kapag ang tao ay nanampalataya, gustong maging Kristyano, nagsisisi siya. At yun ang turo ng Panginoon, you must repent and believe and submit to the Lordship of Christ. Okay? Ang inatanggap mo kay Christ ay yung sakripisyo niya in your behalf. Dapat ikaw yun ang papatayin, kundi siya yung umako noon. Okay? At kinikilala mo na ikaw ay slave na at siya yung master mo. And ay binibigay mo yung buhay mo sa Kanya. Okay? So, ang unang-unang makikita natin, napapasok natin sa salvation, is an act of obedience, yung pagsunod. Because the gospel is a command. Kasi bakit? Ano sabi ng Panginoon? You repent, and believe. Yan po nakalagay sa Bible. Diba? Kay John the Baptist, kay Jesus Christ. Hindi niya sinabi, tanggapin niyo ako sa puso niyo, tanggapin niyo. No, you must repent. That's a command. Okay? God has commanded all men everywhere to repent. Okay? And you obey that command. Kaya ang salvation was the initial act of obedience. Okay? It is the true act of obedience in your life. Noong ka lamang susunod sa Diyos. Pero bago yun, hindi ka talaga sumusunod. At walang taong talagang kayang sumunod. Hindi siya makakapag-response, hindi siya makakapag-repent o believe unless the Holy Spirit, yung regeneration. Diba? Kaya kasi bakit? Sabi sa Romans chapter 3 verse 10 to 12, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos initially. Kanya. Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpaksama. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Tingnan, yun ang likas ng tao. Kaya unless the Holy Spirit regenerate, baguhin ang kanyang puso, okay, noon lang siya magsisisi. Makikita niya na siya'y makasalanan at sasampalatayan siya kay Jesus Christ. Yan yung tinatawag na sovereign grace of God. Okay? So makita natin, the first act of obedience
was obeying the call to believe in the Lord Jesus Christ and to repent of your sin. Okay? Kaya ka nagsisi, kaya ka nanampalataya, kasi tinuruan ka ng banal na Espiritu na sumunod sa Diyos. Pero yung lahat ng iba, hindi. Tama? Lahat ba nang ina-evangelize nyo, nagsisisi? No. Ayaw nga nilang magsisi, kaya ayaw lumapit sa Panginoon. Kaya ayaw nila maging Kristyano kasi ayaw nilang ibitawan ang kanyang kasalanan. Tama? Unless the Holy Spirit convict them na talagang ma-regenerate, mabago sila. Pero sa point of view, makikita natin kapag ikaw ay naging mananampalataya, at that point, makikita natin, pag nangyari sa iyo, ikaw ay nangangako susunod at magsasabit sa Diyos. Tama? At nakakalungkot, nalilimutan natin ang original na covenant natin, ito yung kasunduan natin sa Diyos. Nung tayo nagsisi, nanampalataya sa Diyos, tayo nangangako, susunod tayo sa Kanya at magpapakumbaba bilang alipin at siya yung ating magiging Panginoon. Tingnan ninyo, balik tayo dito sa ating pag-aaral sa konteksto. Sabi nga sa inyo, sino yung sumulat ito? Si Pedro, siya yung apostol ni Kristo. Sino yung sinusulatan niya? Ang mga hinirang ng Diyos na sa iba't ibang lalawigan ng Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia. Ano sabi? Kayo'y pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang kaalaman sa mulat-mula pa at pinabanan ng Espiritu Santo upang maging masunurin kay Jesucristo at tinisi sa magitan ng kanyang dugo. Okay? So makita niyo ba yung word na kayo'y pinili? You are chosen by God's foreknowledge and election. Ayun po yung nakalagay sa verse 2, di ba? Kayo'y pinili ng Diyos ayon sa kanyang kaalaman mula pa. Ibig sabihin, bago pa nilikha ng mundo, pinili na kayo. Wala pa nanay, tatay ninyo, wala pa ninuno nyo. Napili na kayo, wala pa kayong nagagawa. Ito niya. Inelect niya kayo. Okay? At sabi dito, kayo'y pinabanal ng Espiritu Santo. Okay? Niregenerate kayo ng Holy Spirit. Bakit? Para saan? Upang maging, upang maging masunurin kay Kristo. That's the reason kung bakit niya kayo pinili. Pabanalin at maging masunurin. Okay? Ito ang dahilan kung bakit kayo pinili. You are chosen by the foreknowledge and election. It is the Holy Spirit who sanctifies you in order to para sumunod kayo kay Jesus Christ. Ganon kayo iniligtas ng Panginoon to obey Jesus Christ. Kaya ang mga totoong mananampalataya masunurin sa Panginoon niya. Siya ang Lord. Nakakalungkot yung iba. Tinatanggap lang nila si Jesus Christ as Savior, tagapagligtas, pero hindi Lord. Maling katuruan kasi niya. Okay? Hindi nga kasi itinuturo na dapat sila magsisi. Okay? At tingnan niyo yung Great Commission, yung dakilang utos ng Panginoon. Ito yung sabi ni Panginoon sa Matthew 28 verse 19 to 20. Kaya habang kayo'y humahayo, gawin niyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ang sabi, turuan niyo silang silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan niyo, ako'y laging kasama niyo hanggang sa katapusan ng panahon. Kita niya? So sa Great Commission pala makita natin, tinuturuan na tayo. Yung mga na-evangelize natin sa kanila ay talagang dapat sumunod sa Panginoon. And nakakalungkot po, yung ibang mga Kristiyano, nagiging selective na lang. Pipiliin lang nila yung dapat nilang sundin at i-ignore nila, iiwasan nila yung kanilang ayaw nilang sundin. Pwede ba yun? Kung ang Diyos ang master mo, ikaw slave, sundin mo yung master mo. Di ba? When you came to Christ, ikaw ay nasa level na desperate ka na. Diba?
Parang nalulunod yan, saklolo, saklolo. At karamihan doon, ayon sa nag-rescue, kapag malakas pa raw yung nalulunod, hayaan mo yung mahinang-mahina na kasi hihilain ka. Tama? Yun ang turo sa rescue. Ganoon ang sitwasyon natin. Desperate na tayo. Wala na tayong magagawa. Sasabihin natin, I want God, I want heaven, I want deliverance sa impyerno. And sinasabit ko ng aking sarili, dinedenay ko ng sarili ko, I take up the cross and follow you. You are my Lord. I am your slave and I submit to you. Dapat ganoon ang damdamin at katayuan ng tao nung tayo'y nagsisisi. Desperado na tayo. Okay? Wala tayong magagawa sa ating sarili. Kaya makikita natin dito, ang salvation is anything at all. Sa standpoint ng sinner, sa kanyang kaisipan, pananaw, it is a commitment to obey Jesus Christ. Okay? Wala ka kasi magagawa sa kaligtasan mo. Hindi mo kaya iligtas ang sarili mo. It is only. Kaya nga, kung meron kang paniniwalaan, paraan ng maliligtas ka, pagsisihan mo yun. Gaya ni Nicodemo, religious leader si Nicodemo, tama? Marami siyang alam. Religyoso siya. Even si Saulo, na pumapatay ng tao dahil sa kanyang reliyon, tama? Pero sabi ng Panginoon kay Nicodemo, born again, you must be born again. Kalimutan mo yan. Hindi mo dadagdagan yung paniniwala mo kung hindi, alisin mo yan. Ako lang ang iyong sampalatayan. Yun ang ibig ko sabihin. Diba? You must repent. Kung meron kang inaasahang iba na kaligtasan, kaligtan mo yan. You repent. And believe in Jesus Christ na siya lamang ang katanggap-tanggap sa Panginoon. Nandiyan niyo ba yun? Okay? Kaya tingnan, balik ulit tayo doon sa 1 Peter chapter 1 verse 2. Sabi dito, ayon sa paunang kaalaman ng Diyos Ama sa kabanalan ng Espiritu upang magsitalima at mangwisik ng dugo. Okay? Makikita niyo yung word na sprinkling of the blood. Wala ang aking okay. So, ano yung ibig po sabihin niya ng sprinkling of the blood? Tingnan natin yung background niyan sa Exodus chapter 20. Dito makita natin na sinabi naman ni Yahweh kay Moses, umakyat ka dito sa bundok, yung Mount of Sinai. Isama mo si Aaron, Nadab, Abihu, at ang 70 sa mga pinunong Israel. Sumamba kayo sa lugar na malayo sa akin. Ikaw lamang makakalapit sa akin, exclusively si Moses. Sabihin mo naman sa mga taong bayan na huwag aakyat sa bundok. Okay? Lahat ng inutos ni Yahweh ay sinabi ni Moses sa mga Israelita. Ang mga ito naman ay sabay-sabay na sumagot, lahat ng inutos ni Yahweh ay susundin namin. So, kapag ang Diyos ay nagsalita at nag-utos sa iyo, anong response ng tao? You make a vow. Meron kang pangako. Lahat ng utos ni Yahweh ay susundin namin. Okay? So, ibig sabihin ito, it is a vow. Meron kang pangako, panata. At yun ang ine-expect ng Diyos sa atin. God has declared His command in the law given to Moses. Okay? At alam natin na makakabuti yun sa atin. Alam ng Diyos siyang lumikha sa atin. Kaya, in your part, nangako ka na susundin yun. Okay? At makita natin dito, ano yung nangyari sa verse 4. Sinulat ni Moses ang lahat ng inutos ni Yahweh. Kinabukasan, maaga siyang nagtayo ng altar sa paanan ng bundok. Nagtayo rin siya ng 12 bato na kumakatawan sa 2 lipi ng Israel, di ba? Pagkatapos, inutusan niya ang ilang kabataang lalaki na magdala sa altar ng mga handog na susunugin. Sila rin na inutusan na pumatay ng mga hayop na gagamitin bilang handog sa pagkakasundo kay Yahweh. Okay? Ang sabi dito, ang kalahati ng dugo ay ng pinatay na hayop ay inilagay niya sa malaking mangkok at ang kalahati ibinuhos niya sa altar. Kung merong isang tupa, yung dugo ng galing sa isang tupa, yung isang portion sa altar at yung isang portion
sa lalagyan. Iipunin. Okay? Kinuha niya ang aklat ng tipan, okay? Kasulatan, binasa ng malakas, sabay-sabay nang sumagot ang Israelita. Susundin namin ang lahat ng inutos niya. So kapag mayroong inuutos ang Diyos, anong dapat maging response natin? Susunod ka. Okay? Ano niyo mga kapatid? Ito po ang tiyak, okay? Lehitimo, totoo, at talagang tunay na pangyayari kapag kayo ay na-convert. Okay? Ang sasabihin ninyo, I'm done with my sin. Ayoko na sa buhay kong ito. Nagsasawa na ako. Nangyari na ba sa inyo yan na meron kayo dating enjoy? Pero sisiyan nyo na. Kayo at ang Diyos na nakakala ko, may mga stories sa buhay talaga. Nagkaroon ka, kasala, Lord, ayoko na nito. Sawan-sawa na ako sa buhay. Yung rat race of life, pataasan, kaya sabi ng Panginoon, okay, ano mapapala mo? Makamtan mo ang yaman ng buong mundo. Kumbaga gusto mo makipagsabay, yumama sa daigdig na ito. Yung nais mo sa buhay. Ayoko na, Lord. Suko na ako, ayoko na. Ganyan. Okay? You're done with my sin. I submit, O Lord, and I will obey you. Ikaw na susundin ko. Forgive my sin. Bigyan mo ako ng salvation. And I submit to you as my sovereign Lord. Dapat ganyan. Nangyari na ba sa buhay niya? Yan ang masasabi natin, tiyak, lehitimo, totoo. Honestly, talagang tapat tayo na binago na ng Diyos kasi nagsisi tayo sa ating kasalanan at nagsabit tayo. Ito yung nakikita natin sa ating sarili. Nabikas natin ito at ito nga po yung makikita natin na sinabi ng mga tao nung panahon niyon. We bow to obedience, di ba? Nangangako kami na susunod sa iyo. Ano ba nangyari? Balik tayo doon yung bakit sinasabi, ano yung function ng dugo. Okay? Kaya, excuse me. Sabi diyan sa verse 8, pagkatapos, kinuha ni Moses ang mangkok, di ba sabi ko sa iyo, nahati sa dalawa. Yung dugo ay winisikan sa mga tao at sinabi niya, ang dugong ito ang siyang katibayan ng aking pakikipagtipan ginawa sa inyo ni Yahweh sa pagbibigay sa inyo ng kautusan ito. May sinabi ang Panginoon na kautusan. Ano sabi niyo? Susunod kami. Tama? Okay. Para merong yung blood compact, naalala niyo yun? Para selyuhan yung ating kasunduan. Okay? Sa atin kasi may mga attorney o yung mga sineselyuhan. Okay? Ito dugo. Okay? Sabi ko sa inyo, yung isang portion sa altar at yung ikalawang portion, winiwisit. Okay? Sa ulo na ng mga tao. Sa sobrang dami nila, talagang winiwisit na. Okay? Hindi sinabi kung gano'ng kadami yun. Okay? So, yun po ang ginagawa. Ancient time, gano'n, pag may kasunduan, papatay, at naalala natin, di ba? Si Jesus Christ, ang Diyos, naalala nyo, nagkasala sa Eva si Adan. Doon pa lamang, tingnan natin, Nung nagkasala si Eva si Adan, anong ginawa ng pantakip sa kanilang kasalanan? Ano? Dahon. Pinayagan ba ng Diyos yun? Hindi. Ano ginawa ng Diyos? Pumatay siya ng hayop. Paano natin alam mo pumatay? Kasi balat ng hayop yun ang pinantakip. At of course, pag pumatay ka ng hayop, merong dugo. Okay? Si Cain at saka si Abel, naghandog. Sino tinanggap? Kay Cain o kay Abel? Kay Abel. Ano yung handog ni Cain? Mga prutas, mga tanim niya. Masama ba yun? Hindi.
Pero ano yung kalugod-lugod sa Diyos? Yung hayop na merong dugo kasi mayroong tipan, kasunduan. At ganoon din ang gagawin ng Panginoon. Di ba si Jesus Christ, yun po kasi yung simbolo para maging katanggap-tanggap tayo sa Panginoon. Sabi sa inyo, binili tayo ng dugo ng Panginoon, the precious blood of God. Kasi tayo hindi perfect. Para matuwa ang Diyos, yung perfect na anak niya ang iahandog. Naintindihan niyo? Okay? So, yun po yung kasunduan. Dugo, okay? Ay wiwisit una sa Diyos, sa altar, at pangalawa sa kasao. So, anong sinisimbolo yun? Ang sinisimbolo noon ay yung commitment to obedience. Nangangako kami na susunod sa inyo. Pero ano nyo ba nangyari sa kasaysayan? Nakakalungkot. Bakit? Hindi po sila sumunod sa kanilang pangako. At ano natin? Hindi nila tinupad ang kanilang pangako. Kaya ang lahat ng henerasyon na lumabas sa Israel, sa Egypt, ay namatay sa wilderness. Yung 20 years old pababa ang nabuhay na lang. Pero yung mga pataas, namatay. Hindi sila tumupad. Okay? So, ito po yung itinuturo ni Pedro. Okay? Ang primary purpose, okay, ng pag-i-sprinkler ng blood sa atin is to consecrate the party. Pagtibayin. Talagang yung bonding talaga, di ba, pag may kasundo ay mga blood compact pamagin, di ba? Gagawin mo yun talaga. Yung sinabi mo, yung inutos ko sa'yo, gagawin mo, gawin mo. Okay? So, yung makita natin, the blood on the altar ay tumutukoy sa Diyos, yung part niya. At yung blood on the people relates to the people, Okay? Dapat ano? Dapat i-dedicate nila ang kailang sarili para saan? Sumunod sa Panginoon. Liwanag? Excuse me. Kaya ang mananampalataya nung tayo ay maligtas, okay, sa magitan ng sanctifying work of the Holy Spirit, tayo ay tinubos, okay, sa magitan ng covenant relationship of obedience to God that has been sealed, siniselyuhan ng blood ng Panginoon. Okay? So, nung tayo ay nagsisi, okay, it is His blood has been splattered on us. Talagang isinaboy po ito sa atin. Ang ipinupunto po dito ni Pedro na yung kamatayan ni Kristo, okay, actually satisfies God. Nasiyahan siya, of course, and bring men into covenant of obedience. Nasiyahan siya. Kaya ang tao ay dapat sumunod sa ipinag-uutos ng Panginoon. Maliwanag po ba? Yan po ang function o sinasabi ni Pedro tungkol sa sprinkling of the blood. Okay? Sabi nga sa 1 Peter 1:22, yamang nalinis ninyo ang mga kaluluwa sa inyong pagtalima sa katotohanan, sa pag-ibig na hindi pakunwari sa mga kapatid, ay nangag-ibigan kayo ng buong ningas ng inyong puso sa isa't isa, obeying the truth. Okay? Importante po na susunod po tayo, yamang tayo ay pinurify na yung ating kaluluwa. Kaya ang tinutukoy niya po rito yung ating salvation, na nung tayo nag-obey, nag-submit, ikinukumit po natin ang ating buhay na susunod sa Panginoon. Okay? So yun po yung makikita nating key to discipline, day in and day out. Meron tayong commitment hanggang sa final end. We want to start strong, we finish strong. Okay? Na hindi natin nalilimutan kung sino ang, okay? So, ang pinaka-key to discipline, day in and day out, commitment that can bring you to the final end. Una, remember who owns you. Sino ba may-ari sa inyo? Nanay, tatay ninyo o boss nyo? Sino?
Jesus Christ, ang Panginoon, di ba? Pangalawa, keep the covenant you made, okay? The covenant of obedience you made at your salvation. And take note, the Lord will never go back on His covenant. But how often we go back on ours? Kanya, kapag nakipagkasundo ka sa Diyos, okay? Ang Diyos hindi nagbabago. Kung ano yung pangako niya kay Abraham, kay Moses, kay David, yun pa rin siya. Pero, sad to say, no, mga kapatid, sa ating istorya, yung mga Israelites, hindi sila, tumutupad. Kaya ang panawagan ni Peter sa atin, kung talagang mananampalataya ka, may kasunduan ka sa Panginoon, bumalik ka doon. Ilang beses tayo bumabalik, di ba? Nakakalimot tayo, di ba? Sorry. Pero ang Diyos, hindi siya babalik. Nananatili siya. Kaya siya sabi sa Bible, siya'y nananatiling tapat kahit ikaw ay hindi tapat. Okay? At yung pangatlo na makita natin, para magkaroon tayo ng discipline, day in and day out, hanggang sa maharap tayo sa Panginoon. Yung pangatlo ay recognize, okay, all our sins as a severe violations of God. So, lahat ng ating pagkakasala ay ay tayo'y nagkakasala sa Diyos. Okay. Tingnan nyo sa verse 14 to 16. Sabi niya, bilang masunurin, mga anak, huwag kayong umayon sa masasamang pagnanasa tulad ng ginagawa niyo. Kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Dahil ang Diyos ang pumili sa inyo, banal, dapat kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Okay? So, diyan po makita natin na sinasabi ng Panginoon, okay, na makita natin ito sa Biblia, na kung sinasabi natin na tayo ay kabilang na sa Diyos, kung ikaw ay sa Diyos at yung sinasabi mo na ikaw ay sa Ama at siya yung Diyos mo, ang dapat natin gawin ay, mga kapatid, we must desire to honor God. We must worship God. We must praise God at i-adore natin siya. Sasambahin natin siya at itataas natin ang kanyang pangalan. And then, after noon, we must pursue holiness. Kasi sabi ng Panginoon, be holy yourself, kasi I am holy. Kung tayo'y kabilang na talaga sa tunong mananampalataya, tayo alipin niya. Diba? Siya ang ating Panginoon. Siya yung ating Master. Wala tayong gagawin kundi sumunod, ibigyan siya ng kaluguran, sambahin natin siya. Okay? At any failure at this point ay merong violation tayo sa standard of holiness of God has set His own perfection. Okay? Alam natin na obviously, hindi natin exactly magiging katulad ng Panginoon sa kanyang kabanalan. We cannot be perfect as God is perfect. Pero, meron tayong desire. Hanggang nandito tayo sa lupa dahil itong ating katawan may kalaban tayo. Yung ating spiritual, niligtas na ng Panginoon, pinatawad na ng Panginoon. Pero kalaban natin yung ating katawan. Tama ba ako? Sabihin natin, pag may sakit ka, di ba? Hindi ka makapunta sa church, tama? May sakit ka eh. Nagiging dahilan yan. Tama? Eh, minsan hindi lang yung sakit eh. Yung katamaran, sakit ba yan? Tama? Kalaban ba yan eh? Tama? So, sa totoo lang, hindi natin magiging perfecto tayo kahit tayo mga mananampalataya. Pero this is dapat maging goal natin. Ang sabi dito, sabi ni Paul sa Corinthians, 2 Corinthians 7 verse 1, mga minamahal, sapagkat ipinangako sa atin ang mga bagay na ito. Sabi niya, ano dapat natin gawin? Alisin na natin sa ating sarili ang lahat ng nagpaparumi sa ating katawan at sa ating espiritu. Diba? Meron kayong effort dapat.
para hindi kayo bumaho. Ano dapat gawin nyo? Maligo. Pero meron sa inyo tamad maligo. Di ba? Sabi, alisin. Magpalit ka ng damit, alisin. Ang lahat ng nakakapagparumi sa ating katawan at sa ating spirito. Pero sa totoo lang, di ba? May katamaran, di ba? Tama, no? Pangalawa, hindi lang yung effort alisin. Sikapin. Meron kang desire nating mamuhay may ganap na kabanalan at pagganang sa Diyos. So sabi nga ni John MacArthur, it's not perfection, but your direction. Yun ang desire mo. Kahit paulit-ulit hindi mo nagagawa, pero yun ang naisin mo, kaya lang nagpe-fail ka. At yun ang nakikita ng Panginoon, yung puso mo. Hindi ka man perfecto, pero your desire is to please God. At kung nakagawa ka man ng kasalanan, hindi ka natutuwa. Nabigay nyo? Kasi every time na nagkakasala ka, hindi ka nagkakasala sa iyong pananampalataya o sa iyong mga doktrina. O nagkasala ako sa patakaran ng church namin, yung creed. No, it's not. You don't sin against your institution o samahan ng mga Reform o mga Baptist o ng mga Evangelical o Protestant. No, hindi ka nagkasala sa institusyon. O hindi ka rin nagkasala sa mga expectation mo o expectation ng nanay tatay mo. Diba? Hindi ko na. Ito gusto ng nanay ko, tatay ko, pero hindi ko nagawa. O ito yung gusto ko, hindi ko nangyari. Hindi ka nagkasala. And you don't also sin against a rule o sa mga patakaran. Alam niyo, kung saan tayo nagkasala? We sin against God. Every time na nagkakasala tayo, sa Diyos tayo nagkakasala. Naalala nyo, si David, na nagkasala siya kay Bathsheba. Galing ni David, di ba? Kinilala siya na dakila, hari. Talo niya si Goliath, di ba? Pero minsan, nagpapahinga siya. Nakita niya, bitchik siya. Naliligo. Okay, kaya tingnan niyo yung mga mata niyo. Dapat hindi niyo dapat tingnan, ay tinignan. Yun, nagkasala siya. At hindi lang yun, adultery ang kanyang kasalanan. Kundi nagplano pa siya patayin yung asawa kasi nagigilty siya. Gumagawa siya para hindi ako mabuking. Ano yan? Punta ka sa bahay mo, sipingan mo asawa mo para hindi malaman yung nangyari. So, tingnan nyo hindi lang isang kasalanan, yung adultery, kundi nanganak pa. Hanggang sa pumatay pa siya. Ano sabi niya ngayon? Ano yung nakita niya sa kanyang sarili pagkatapos mangyari ang lahat ng ito? Sabi niya, laban sa iyo lamang ako nagkasala at nakagawa ng kasamaan sa iyong paningin. Na-realize niya. Nung una, hindi pa nga niya, di ba? Ginamit pa ng Diyos si Propeta Nathan. Di ba? Merong pangyayari. Sabi, merong nag-aalaga ng tupa. Yung isa ay napakaraming tupa. May dala siyang bisita. Kung ano pa yung isang alagang tupa ng kapitbahay, yung Panginoon, sabi ni David, hindi pwede mangyari yan. Sobra naman siya. Ang dami niya ng tupa. Bakit yung kapitbahay pa ng isang tupa ang kinaalat? Ano sabi ni Nathan? Ikaw yun. Doon siya nalaman. Hindi siya aware sa kasalanan niya noong una. Pero noong nangusap sa kanya ang Diyos through Propeta Nathan, nagsisi siya. Dapat ganun tayo mga kapatid. Huwag natin baliwalain yung ating kasalanan. Magbulag-bulagan tayo. Ginagawa naman ng iba. Common yan. Every sin we commit against thee, I have sinned and done this evil in thy sight. Makita natin na iyon ay evil. Okay? So, yan po makita natin na every sin is a severe violation of God. Understanding that when you sin, people may never know. Totoo. Diba? May mga kasalanan kayo na hindi nyo alam ng inyong asawa. Diba? O ng ibang tao. Maaring lihim yung ginagawa. Tama? Pero tandaan nyo,
no one will perhaps know that you have violated the law, that you've broken the law, but you have sinned against God. Diba? Ang alam lang ng kasalanan ninyo ay yung nalalaman ng inyong asawa, nakita o nachismis ng asawa ninyo. Pero yung mga nakalusot, tandaan nyo, hindi nakakalusot yan. Kaya kapag meron kayong aware talento, ayun nung araw, nung kami high school, puso yung marijuana, inyong mga takot ako. Kahit nando kami sa kwarto ng mga kaklase ko, after graduation, albasa walang handa, nagkampo ako, kasi kuya ko nung nag-graduate, may pansit, ako wala man lang pansit. Parang hindi sila natuwa na graduate ako. That was then, 1978 yun. So pumunta ako sa kaklase ko, nakipag-celebrate ako. Sila nagiinuman, may marijuana pa, something. Pero ako, tanda-tanda ko yung Pepsi and Chippy lang yung kinain ko. Pero hindi ako umuwi. Kinabukasan, galit ang magulang ko. Gumagraduate ka lang. Hindi ka na umuwi. Hindi ko lang masabi, hindi nyo kasi ako pinaghanda. Pero, in my mind, I will not violate yung magmarijuana, maglasing. Hindi ko lang masabi, wala lang akong tapang. Nasabi, hindi nyo kasi ako pinaghanda. Hindi ko na masisisi, magulang ko yun. Kaya ako, pag mag-graduate ang aking mga anak, parang sila pinaghanda. Nakita niyo? Ang punto ko po ito ay yung may takot ka na gumawa ng marijuana, alak. Hindi naman nakikita ang magulang mo, di ba? Sabi mga kaklas ko. Pero ayaw talaga. Okay? Ikaw naman sinasabi yung perfecto ko, mali rin yung mga ginawa. Pero huwag nyo lang antahin na kagaya nangyari kay David. Okay? Na kapag hindi mo kino-confess ang iyong kasalanan, sabi diyan ay, my strength is dried up like a potsherd. Okay? Ang aking kalakasan ay natutuyo na parang bibingan. At ang dila ay dumidikit sa aking ngala-ngala. At dinala mo ko sa alabok ng kamatayan. Ganyan po ang mangyayari. Kapag hindi po tayo nagko-confess ng ating kasalanan, we will experience kung ano yung sinasabi ni David, manghihina ka. Okay? Dumidikit ang ngala, wala na. Okay? So, hindi naman po kinakailangan maging mystical to. Kundi dapat ito ay maging pundasyon ng ating commitment. Kung gusto natin na sa ating pagharap sa Panginoon ay hindi tayo mahihiyang humarap sa Kanya. Okay? So remember who owns us. Okay? And then also, intindihin natin kung yung covenant na ating ginawa sa Panginoon na sinasabi natin, susunod tayo at tandaan natin, susundin naman ng Panginoon ng kanyang side. Okay. Ano pa yung mga personal na sinabi pa rin, no? Makita natin napakaganda o mabigat na sinabi ni Paul sa mga mananampalataya. Sabi niya, huwag kayong makiapid. Okay? Ang ibang kasalanang nagagawa ng tao ay hindi nakaka-apekto sa kanyang katawan. Ngunit ang nakikiapid ay nagkakasala laban sa sarili niyang katawan. Hindi ba ninyo alam na inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo, hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan. Alam nyo kasi sa konteksto ng Korinto, nandoon yung si Lady Diana o yung Diana. Kaya doon sa templo ni Diana ay mga merchant, yung mga seaman, kaya hanggang ngayon, ay masamba sila doon, may mga prostitute. Okay? Sa pagsamba. Kasi sabi ni Pablo, huwag kayong makiapid. Kasi sabihin kasi yung iba, ginawang religious activity nila. Maraming mga babae, okay, na naglilingkod sa church, pero mga prostitute sila. Ang sabi ni Pablo, okay, ang mga ibang kasalanan na gawa ng tao ay hindi naka-apekto sa kanyang katawan. Hindi ba sabihin, paninirang puri, hindi ka, diba? Pagsisinungaling, hindi yan. Yung ibang tao ang na-apektuhan. Pero kapag nakikipag-kaapit ka, ang nagkakasala ay laban sa iyong sarili. Bakit? Kung ikaw ay mananampalataya,
Okay? Ang iyong katawan ay templo ng Espiritu Santong ipinagkaloob sa iyo. Hindi na pag-aari ang iyong katawan. Anong ibig po sabihin nito? Ibig sabihin nito na kapag ikaw ay pag-aari ka na ng Diyos, dadali mo ba si Kristo, yung katawan mo, sa mga bagay o sa mga lugar na hindi ka tanggap-tanggap? Pupunta ka ba sa nightclub? Mag-iinom ka pa ba? Magmamariwana ka pa o mag-drugs ka pa ba? Sasama ka pa ba sa mga basagulero, magnanakaw, mamamatay tao, or dapat? Isasama ba? Yun ang ibig sabihin ni Pedro dito. Yung katawan mo ay templo ng Panginoon, nasa iyo na ang Panginoon. Tapos dadalhin mo siya, ito'y isang kalapastanganan. Kaya dapat isipin natin yung mga kapatid. Every sin, lalo na dito sa pakikiapid. Okay? Kasi nga, ang nangyari sa kanila, naging tradisyon yun. Akala nila tama. Kaya ingatan nyo yung katawan kung saan nyo dadalhin. Kaya isang mga final thoughts o yung suggestion na practical na tinuturo ni Pablo, okay, ni John MacArthur ay para sa atin sa ngayon, ay cultivate spiritual strengthening habit. Ano yun? Kinakailangan meron tayong panahon sa pagbabasa ng Biblia, daily time to meditate on the Word, time for prayer, and time in worship. Ginagawa niyo po ba yan? Eh, kinatawag na daily bread natin, hindi lang tayo nabubuhay sa tinapay, kundi saan? Sa salita ng Panginoon. Pagbulay-bulayin natin yan. Tatlong bagay sa ating pagbabasa ng Biblia. Ano ang sinasabi ng Bible? Ibig sabihin yun, ano ang sinasabi ng Diyos? Ang Bible ay salita ng Diyos. Pangalawa, tanong natin, ano ibig sabihin ito? Ayon sa konteksto na ito, sino bang kinakausap niya? At yung pangatlo, paano ko ito ma-relate sa aking buhay? Paano mo may-apply? Kasi walang silbi ang pagbabasa niyo ng Biblia kung hindi niyo gagawin. Tama? Niluloko niyo lang ang inyong sarili. Okay? So, sa mamamagitan niyan, ay makakaroon tayo ng conviction. Okay? Sa magitan nito, this is time to build the convictions that you're going to be the pillar of your life. Pinaka-pundasyon o pinaka-poste. So, sa magitan ng pakikinig natin sa salita ng Diyos, okay? Ito yung magiging poste. Okay? Ang poste ay nakatayo sa pundasyon. Diba? Tandaan natin yung kwento ng Panginoon sa Matthew chapter 7. Ang nakikinig ng salita ng Diyos at ipinamumuhay ito ay katulad ng taong nagtayo ng bahay saan? Sa batuhan. Pero ang mga taong nakikinig ba kayo? Okay. Very good. Pero kapag hindi nyo naman ginawa, mangmang tawag sa inyo. Kasi nilagay nyo lang sa buhanginan. So, hindi nakasalalay. So, sa ating pagbabasa ng Biblia, pag-aaral ng Biblia, ito yung pinaka-poste o pila. Na yung pila na yun, yung nakasalalay sa pundasyon sa Panginoon. Tumitibay. Kaya yung pag-aaral natin ng doktrina. So, you need to decide what you believe. And nakakalungkot. Marami nagtuturo na malayo na sa sinasabi ng Bible. Kaya babalik tayo sa Bible. Yan ang Reformation. You go back to the Bible. What the Bible says to us. Okay? So, decide what you genuinely believe. Talagang totoo mo paniniwala. Because when you really believe it, it becomes a conviction and people will operate off their conviction. Okay? Doon ka magbabase. Kaya mga kapatid, kung wala kang hangarin na mabago ang iyong buhay o pagbabago, malaking problema yan. Kung sabi nyo, ay, konti lang, wala akong pakialam. Malaking problema rin yan. Okay? So, kailangan bilang mga mananampalataya, build a firm foundations o convictions about what is true, totoo, and what is right. Intindihin natin ang sinasabi ng Scripture kung ano yung nakakabigay ng honor, galang, paglalahati sa Diyos, and let them become the foundations of your life. Intindihin natin mga kapatid. Hindi yung basta-basta na lang tayo nakikinig at yung iba gusto nga entertainment na lang. Sasayaw-sayaw na lang. Ang pang-attract nila ay artista. Ang pang-attract nila ay mga ilaw, mga
bumad. Hindi. Salita ng Diyos, mga kapatid. Sapagkat ang salita ng Diyos ang dadalisay, magbabago sa atin. So, time sa pagbabasa ng Biblia, oras para mag-meditate, oras para manalangin, at yung pag-worship every Sunday. Diba? Time to build your conviction. Magbasa tayo ng mga Biblia at mga good books na from Reformation. Magtanong tayo, okay? Discuss so that your conviction becomes strong. Natutuwa ako kay Hillary every time na merong gusto niya magtanong. Kasi para malaman yung conviction. Huwag kayong manghiya magtanong. Okay? Alam niyo po ba na si John MacArthur pala ay, nung siya'y bata, ay ADHD, yung attention deficiency. Okay? So, nung bata siya, yung attention niya talagang hindi nakapokus. Okay? So, meron ginawa ang kanyang mga magulang para magkaroon siya ng discipline sa kanyang buhay. Okay? So, ang isa sa mga ginagawa niya ngayon ay whatever the most difficult one is the one I do first. Kung ano yung mahirap, yun ang kanyang ginagawa. Ako rin sabi ko, parang hindi ako ganun. Kung ano yung muna yung madali, unang kaglit ko. Inuuna ko. Kayo, yung bang mahirap ang inuuna niyo o yung madali? O yung iba. Pero at least may disiplina kayo. Okay? Tapos, gagawa kayo ng schedule. Okay? It's either sa isip nyo, sa papel, o somewhere, and learn to stick to that schedule. Diba? Magagawa kayo schedule. Okay? Lilista nyo, kasi baka naman, oo kayo ng oo, tapos kaya ng isang araw, may kasama po ako naglilinis ng aircon. Sabi niya, ganitong araw, okay. Tapos, hindi siya dumating. May emergency siya. Tapos, pinakita niya sa Facebook, meron akong emergency installation ng aircon. So, malaki kita niya doon. O, sabi ko, bukas na lang. Oo daw siya sa hapon. Dumating yung hapon. Hindi na naman siya pwede. Sabi ko, next time, ang oo mo ay oo. Ang hindi ay hindi. Binla ko na po siya. Hindi ko na siya naging kaibigan. Ayoko na. Ayoko nang ganoon. Mag-schedule kayo muna totoo. Nakakaya ka eh. Okay? Sabihin mong Kristiyano ka pero ganoon ka. Okay? Makakaya po yun. Yung patotoo mo. Kapag ganito po kayo, okay? Magkakaroon po kayo ng huge difference on how magiging kayong effective and your impact your life in the future. Kasi may palabra de honor kayo. Okay? Kung ano yung sinabi nyo ngayon, ipagsasabi nyo yung iba. Huwag kayong gahaman. Oo, okay ng oo. Maraming ganyan kakilala ko. Masyado silang oo ng oo, pero nasisira sila. Wow. Okay? So, ang isa pa rin na suggestion niya, okay? Okay, kapag ganun po tayo, maganda yung ating pagbabago sa ating buhay, magiging effective po tayo, at talaga yung ating buhay ay talagang malaki ang mangyayaring pagbabago, impact sa ibang mga tao. At isa sa mga suggestion pa rin ni John MacArthur ay you clean your environment. Okay? Kasi minsan kapag ikaw ay ang daming mong kalat. Diba? Nadidistract ka eh. Ay, minsan pag ako nag-aaral na ganyan, pag naka-on yung yung cellphone mo at naka-on yung wifi, may lumalabas na mga message o words. Minsan, lalabas pa picture ni Sammy. Naku, titingnan mo, namimiss mo yung apo mo. Diba? May distraction eh. O minsan, baka naman, text ng mga boyfriend o girlfriend. Diba? Nadidistract eh. May daming kalat. Kaya linisin mo. Okay? At pangalawa, sabi niya, win yourself of always having to be entertained. So, iwasan mo. Di ba? Ilayo mo. Kaya lang po mga kapatid ngayon, imbis na pumunta tayo sa mga movie theater, meron na po mga Netflix, YouTube, minsan mas mahaba pa ang oras ang panonood ng mga Korean novela, sa mga panonood natin at pagbabasa sa Facebook, Messenger, at iba-iba. Layo po natin yan. Kayo na rin magsasabi, tinatamad kayo magbasa ng Biblia. Personally, naranasan ko po yan. Okay? Nakakapagod din naman, sakit sa mata.
Kahit yung pag-prepare ko, sabi ko, ay, pagod ako. Nakakapagod talaga po yan. Okay? Kaya iwas mo ang sarili mo. Kailangan magbasa ka ng mga good books. At also, i-accept mo yung mga correction sa buhay mo. Kapag itinutuwid ka, okay? I-accept mo yon at i-embrace mo, okay? And also, tapusin mo kung ano yung mga pinasimulan mo. Diba? Ang gaya kanina, tinanong ko kayo, nag-uumpisa ba kayo sa mabigat o sa magaang? Okay. Whether magaang sinimulan mo o mabigat, basta tapusin to. Kasi minsan, pag mabigat, mahirap, hindi ko na kayang gawin. Okay? So, nasa church po ako. Ito ako. So, sabi mo, ay, hindi ko na kaya. Ang hirap eh. Kaya gagawin mo, kung ano yung madaling muna gawin mo. Okay? Ngayon, nag-build ng confidence yan. Gaya po ito tumatawag sa akin ay mag-install po kami ng poste. Mabigat kasi yung isa. 2 poste yun eh. Inisip ko, delikado yung una. Mahirap. So, doon muna ako sa magaang kasi wala pa kaming experience para magkaroon ka ng confidence. Okay? Pero kapag naitayo mo rin, alam mo na. Kasi nga wala ka pang karanasan eh. Hindi ka pa sanay. So mag-aral ka muna sa gaang-gaang. Pero ang mahalaga, tapusin mo. Di ba na? Okay. So, tandaan po natin na kinakailangan din ay matuto tayo mag-volunteer. Okay? When somebody needs a volunteer, and pitch in. Yung pag-a-attend nyo sa mga vacation Bible school, o sa mga gawain sa mga bahay, mga pagpupuni, okay? So, mag-volunteer po kayo. At sumunod ay mag-say tayo ng no when you can say yes, okay? Just to prove to yourself that you can say no. Kahapon pumunta po ako sa tennis court kasi nga meron kaming ginawa si yung rice cooker kasi yung may-ari hindi marunong magsaing, lagi sunog. Kernel ng Navy. Hindi ako marunong, pastor, magsaing dito. Kaya nasira yung kanyang rice cooker. So, dinala ko doon. So, naka-short ako, naka-pantenis ako, kaya lang wala akong sapatos. Siya sabi sa akin, maglaro ka, pastor. Nag-iisip ako sa ko, masama ang alamunan ko. Hey, kaya mo yan. Para pawisan ka. Pwede akong maglaro. But I can say no. No. Ganun minsan. Diba minsan meron kang gusto, matamis, okay. Soft drinks. Alam mo, mataas na sugar mo. Learn to say no. Intindihan nyo? Doon po kasi nakikita nyo na meron kayong self-control in your life. Discipline. Okay? So, susunod, makita natin na kailangan din tayo, it's a good to maintain some control of your life. Diba? Kaya pag nagsisay tayo ng no, na pwede namang yes, pero pwede maging no. Diba? Kagaya ka sabi sa inyo, pwede mo gawin, pero hindi mo kaya, masisira ka, you learn to say no. Okay? So, tandaan po natin, kinakailangan matuto po tayo sa mga difficult choices on principle. Yung prinsipyo ng Biblia, gagawa po tayo ng pagpapasya. Hindi dahil sa emosyon, nasaktan ka o nagtampo ka, o kaya naman na ipine-pressure ka ng ibang tao, kundi sa prinsipyo. Kagaya sabi sa yung desisyon ko. Hindi maganda rin ginagawa niya. Bagamat naiinis ako, emotionally, wala naman nagpe-pressure sa akin, pero yung prinsipyo 2 araw mo na sinasabi, hindi lang yan, nung dati nagawa niya na yun, pinagbigyan mo na siya, pero inulit pa rin niya. Kanya, you learn to say, choice, prinsipyo lang yun. Diba? So, tandaan po natin ang lahat ng ito ay in the kind of process natin na gagawin natin habang hinihintay natin sa pagharap natin sa Panginoon. Okay? So, dumating sa ating buhay, ang pinakamahalaga dito mga kapatid ay yung spiritual. Yung mga practical na yung aking sinasabi sa inyo. Okay? Pero in the future, pagdating natin, humarap tayo sa Panginoon, okay? Na talagang makikita natin, nag-decision tayo nung tayo bata pa. At masasabi mo na, I set
something's in motion, at sa magitan ng grace ng Diyos, I am ready to stand before the Lord now at the time of His revelation. Kapag na-hire na siya, in rapture time, kung nakita ko na siya, and know that I can be unashamed, hindi ako mahiya, because I arrived at the destination that I established at the beginning by His grace. Nung pasimula, nung ako'y kinahabagan ng Diyos, nung ako'y nagsisi, by His grace, at sa magitan din ng Kanyang grace, ay ipinamuhay ko ang Kanyang mga katawan. It start in the grace and end with the grace. Wala tayong maipagmamalaki, mga kapatid. Tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoon, sa iyong biyaya. Salamat sa iyong mga salita na nagiging gabay po namin. Salamat sa kabila ng aming pangako o vow sa iyo o commitment na minsan ay hindi namin nagagawa dahil sa aming mga kasalanan at dahil sa aming likas na pagkatao. Nihintay mo pa rin yung aming pagpapatawad at nandyan yung paghihintay mo na kami ay sumunod lagi sa iyo, Panginoon. Lord, salamat sa iyong biyaya. Dahil alam mo, bago pa man kami ipanganak ay alam mo na kami makasalanan at pasaway, Panginoon. Pero salamat at dahil sa iyong habag ay napili mo kami upang maging masunurin sa iyo. Turuan mo kami na laging sumunod sa dikta ng banal na Espiritu sa aming buhay, hindi sa magitan ng aming mga sarili, Panginoon. We thank you, Lord, and we glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen and amen. May